Bahagi ng araw-araw na routine ni kapatid na Oscar de Guzman ang pagtuturo ng sign language interpretation na isa sa mga asignatura sa College of Evangelical Ministry, ang paaralan ng mga nagmiministro sa Iglesia ni Cristo. Siya ay isa sa mga ministrong itinalaga ng pamamahala sa iglesia bilang tagapagturo nito. 2003, pagka-graduate ko po ng kurso ng sign language sa Philippine School for the Deaf. Nung makakuha na po ako ng certification as sign language interpreter, ay pinapagturo na po nila ako ng sign language sa mga ministro na nag-aaral po at inihahanda para sa destino po nila sa ibang bansa. Para sa kanya, ang bawat kumpas ng kanyang mga kamay, ang galaw ng bawat bahagi ng kanyang katawan ay totoong makabuluhan, sapagkat sa isang yugto ng kanyang buhay ay nawala ang kanyang kakayahang gawin ang mga bagay na ito. December 2000, nakadistino noon si kapatid na Oscar de Guzman sa lokal ng San Antonio sa Distrito Eklesyastiko ng Bataan bilang isang manggagawa ng ebanghelyo nang dumating ang isang napakabigat na pagsubok. Nagkaroon muna siya ng trangkaso. Sinipon, medyo nilagnat ng kaunti. Gumaling na siya after 3 days. Habang nagbibisya na mga ngasiwa ng pagsamba, sabi niya, si Tart, yung kamay ko parang namamanhid. Sabi niya, yung kamay at pako. Wala pong pakiramdam yung mga dulo ng aking mga daliri sa kamay at saka sa paa. Nung una po, hindi ko siya iniintindi dahil sa akala ko lang malamig po ang panahon noon dahil sa December po eh. Father and son team doctors Peter and James Dick study Guillain-Barré syndrome and related illnesses. They say the disease usually happens after a viral infection. And so your immune system gets confused. And so instead of attacking the virus, it attacks your own nerves. And usually what happens is it causes demyelination. December 25, nung magpa-check up po ako sa doktor, ang akala po ng doktor ay meron lang akong bumaba lang ang level of potassium ko sa katawan. Kaya ang nireseta sa akin ay kumain lang daw po ako ng saging at saka vitamin V complex. So, pauwi na kami. Habang pauwi kami ng biyahe, pabalik ulit sa lokal, parang sumasama na yung pakiramdam niya. Ilang hinto nga kami sa pagdadrive dahil sa sumusuka na siya. Hindi batid ni kapatid na Oscar na ito ang pasimula ng pagkakabilanggo niya sa isang karamdamang babago ng kanyang buhay. Nung hapon po, nahihirapan na akong tumayo kasi umakyat na yung manhid ng aking katawan ng lagpas tuhod tsaka po dito. Kaya nung din pong gabi na yon, nagpa-confine na po ako sa Bataan. Yung specialist po roon na internist, ang kanyang finding sa akin, hindi niya kayang i-define yung aking sakit eh. Basta after po nang itest niya ako, ang sabi niya, ascending paralysis. Pinasya po ng pamamahala ng tagapangasiwa ng distrito, itawag po sa ating hospital, sa New Era General Hospital. Kasi nga, hindi kayang ipaliwanag ng doktor yung aking sakit. Nung nandun ako, tama-tama, nandun ang mga espesyalista nating mga doktor. Pagkatapos po nila akong check-upin, na-diagnose po nila agad yung aking sakit ay Guillain-Barré syndrome. Tinawag po siya na GBS or Guillain-Barré dahil po dun sa mga unang doktor na naka-discover po sa kanya. Ang Guillain-Barré syndrome po or GBS, tinatawag po natin na autoimmune disease. Ibig sabihin po, nagiging heightened po yung immune system ng isang tao after niya po magkaroon ng sakit.
Bawa po, simpleng ubo, sipon, lagnat, trangkaso. After about several weeks, 3 weeks at least, makakaramdam po ang tao ng manifestation ng GBS o ng Guillain-Barré. Ang Guillain-Barré po, usually ang inaatake po niya ay yung ugat or nerves. Most of the time, nakakaroon po ng simula po dulo ng paa, dulo ng kamay, paakyat po na nawawalan po ng pakiramdam. Yung iba po, kasabay no, nagkakaroon po ng panghihina, yung tinatawag nating paralysis, hanggang sa umakyat po siya. Kahit hanggang dito po sa muscles po natin ng paghinga, na usually po yung nagiging dahilan kung ba't ang pasyente na ICU, na huhuk po sa mechanical ventilator. Sa pinakamalalang yugto nito, ang Guillain-Barré syndrome ay isang medical emergency. Ang pasyente ay dapat madala sa ospital upang mabigyan ng paunang lunas. 30% sa mga pasyente nito ay nangangailangan ng ventilatory assistance upang hindi tuluyang makaakyat sa baga at sa puso ang syndrome. Kung minsan po unfortunate for them, ito rin po yung nagiging cause, yung hirap ng paghinga kung bakit po namamatay po yung ating pasyente dahil hindi na po nag-work yung muscles po ng respiration. Nang makarating sa kaalaman ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo ang kalagayan ni kapatid na Oscar, ipinalipat siya sa isang ospital na higit na kompleto sa pasilidad ukol sa ganitong uri ng sakit upang masuri ng mga eksperto ang di pangkaraniwang kalagayan niya. Sa pagkakataong iyon, paralisado na ang buong katawan ni kapatid na Oscar. From head to foot, wala kayong maigagalaw, walang pakiramdam lahat. Kahit tagtarin nyo ng pinong-pino yung katawan ninyo, hindi po mararamdaman yon. Yung ipin ko, bunutin nyo lahat yan, hindi ko mararamdaman. Yung dila ko, kahit putulin yan, hindi ko mararamdaman. Ang pakiramdam ko na lang sa bahagi ng katawan ko, mata, ilong, tsaka bibig. Nakapagsasalita pa po ako nun pero pilit dahil sa paralyzed din po lahat. Ni sa hinagap ay hindi naisip ni kapatid na Oscar na darating sa kanya ang ganitong uri ng karamdaman. Napakalakas po ng aking immune system. Dahil nang tanongin ako, hindi po kasi ako nagkakasakit eh. Hindi pa ako na-ospital kahit kailan. Ang nagiging sakit ko lang, siguro karaniwang sipon, yun lang, diarrhea, yung lagnat po, bihirang-bihira. Tsaka talagang simulat sa pulpo, ay regulated po ang aking pagkain. Very conscious po kasi ako sa aking physical na pangangatawan. Very active po ako sa sports. Kahit sino ay maaaring dapuan ng Guillain-Barré syndrome. Ngunit mas malaki ang tiyansa na tumama ito sa kalalakihan. Sa pag-aaral ng mga eksperto, ang Guillain-Barré syndrome ay isang extremely rare disorder. Isa sa bawat 100,000 mga tao sa Amerika ang nagtataglay ng ganitong karamdaman. Noon din, binili na siya ng doktor December 28. Nung gabi rin na yon, sabi, huwag na kayong umasa na aabot pa siya ng umaga. Napakaliit po ng percentage ng nabubuhay. Ang sabi po sa aking misis, ang buhay ko raw ay 5% na lang. Hindi naiwasan ng aking misis na umiyak. Naglupasay po siya sa hospital. Meron po tayong ino-offer na gamot sa GBS or sa Guillain-Barré, tinatawag po natin na IVIG. Kaya lang po, ang nagiging problema po dito, medyo may kamahalan po. Ito po ay kinukompute po natin base sa bigat ng pasyente. Siguro po ang isang tao na around 60 kilos, gagastos po siya ng around mga 60 to 90,000 every day. And yung IVIG, ginagawa po siya 5 consecutive days. So medyo mahirap po talaga kung dadating po sa puntong yon. Ang matinding dagok na ito sa buhay ng mag-asawa ay halos magpahina sa katatagan ni kapatid na Maricel.
Eto, sabi ng doktor, kailangan ng maisaksak sa kanya, sabi niya. Kasi ang mister mo, paralyzed na ang kalahati ng baga. So yung ano niya, yung puso niya ang susunod ng mapaparalyze. Kaya kailangan natin magmadali, sabi ng doktor. Ang gamot niya ibibigay daw sa kanya ay IVIG. Ang isang vial nun ay 6,000 ang isa noong panahon na yon. Tapos ang kailangang i-inject sa kanya sa isang araw ay 12 bote. So 72,000 ang isang araw. 5 araw siyang maggagamot. Tapos, syempre, ako nawala na, parang pinanghinaan na ako ng loob. Dahil sa una, hindi ko siya kayang ibili ng gamot. Tapos ang panahon pa noon, Rizal Day bombing, walang bangko, wala kang mapagkukuhanan ng pera. Tapos tinanong ko sa doktor, noong panahon na yon, ilan ang tsansa niyang mabuhay? Sabi ko, kung bang dok, bibili ko siya ng gamot, ilan ang tsansa nating mabuhay? Sabi niya, 20%, sabi niya sa akin. Tapos doon na ako umiyak kasi yun yung 50-50, parang walang pag-asa eh. Yung pang 20%. Umiyak ako sa magulang ko, sabi ko, hindi ko na, mamamatayan na akong asawa, mawawala na, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Sabi niya, tas kailangan ng gamot. Sabi ko, na ganitong halaga, hindi niyo na ako mabibili ng gamot para sa asawa ko. Dahil sa mataos na pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo at sa pagdamay ng kanilang mga mahal sa buhay, naipagkaloob sa kanila ang pantustos upang mapigilan ang paglala ng kanyang karamdaman. Nung panahon na sabihin ng doktor na 20% na lang ang pag-asa niyang mabuhay, dahil nga umiyak ako noon, pumunta ako sa pinakamalapit na kapilya. Ang pinakamalapit ng panahon na yon, yung Project 2 and 3. Doon ako nanalangin. Pumasok ako sa kapilya. Tapos, usually pagka nagpapanata ako, na talagang meron akong hinihiling talaga sa Ama, inaawit ko yung number 24. Yung pagtawag ng taimtim, maningas na panalangin. Yun, bali, inawit ko yun. Binasa ko ng paulit-ulit. Tapos, nung nanalangin ako sa kanya, humihingi ako ng isang pagkakataon na isa pang buhay para sa asawa ko. Ang pakiusap ko nun sa Ama, sana yung anak ko nasa tiyan ko, nasa sinapupunan ko, bigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng ama. Sa gitna ng napakabigat na pagsubok na ito, pinatunayan ng mag-asawa ang kanilang matinding pagtitiwala sa dakilang magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nagpapatawag po ako ng ministro lagi para magpapahid po ng langis. Bukod po doon sa nananalangin po kami maya't maya nung aking asawa, tuwing papasok siya, nananalangin po kami. Basta't bigla kong naisip na wala na akong pag-asa, luluhod ako kahit nasaan ako nakapwesto. Kasi hindi naman din ako makakalis ng ospital, di ko rin alam kung saan doon ang prayer room. Basta nung pagkakataon na yun, minsan paglabas ko ng ICU kasi tatawagin niya ako, nagpapamasad sa akin niya, gusto daw niya ako makita. Yun, ganun pa rin, hihilamos ako, aalisin ko hihilamusan ko yung sarili ko, yung halatang masaya ang mukha ko, ipoproject ko yung sarili ko, masaya ako. Pagpasok ko sa kanya sa ICU, kumusta ka na? Ganyan, kakausapin siya, ano bang gusto mo? Masahihin mo ko, haplusin ko ng konti. Tapos sasabihin ko, hindi ako pwede magtagal dito sa ICU. Pag nakatulog na siya, bibitawan ko na, lalabas ako. Pero paglabas ko ng ICU na yun, iiyak na ako. Iyak na ako. Tapos doon sa oras na paglabas ko ng pinto, nakaluhod na naman ako sa Ama. Ganun ko siya ipinanalangin noon. Ganun ko siya ipinakiusap sa Diyos. Ang aking may bahay, nakita ko kung gaano niya ako minahal. Nakita ko kung gaano niya ako inaruga, ipinagmalasakit. Kaya lalo ko siyang minahal. Nakatingin ako lagi doon sa salamin na maliit sa pintuan. Nakasilip kasi siya ron.
Nasa ICU po ako noon eh. Bawal po ang bisita. Makaway-kaway lang sa akin. Naka-smile. Pagka pumapasok siya, nagkakaroon ng pagkakataon na pumasok siya. Pagka visiting hours po, sinasabi ko, sweetheart, wala akong sakit. Sabi ko ganon, ito, pagsubok lang sa atin to ng Diyos. Kahit konti, hindi po kami nagsalita o nakaisip ng anumang negatibong isipan eh. Yung ibang tao, pagka yung mga kamag-anak ko po, nung dalawin nila ako, ang tingin nila sa akin, mamamatay na ako. Dahil sa pagtinignan nila ako, sa hospital kasi, nasa ICU, nakahiga, napakaraming mga aparato na nakalagay po dyan sa katawan ko. Nung makita nila ako, nag-iyakan sila. Ang sabi ko sa kanila, bakit nyo ako iniiyakan? Buhay pa ako. Sabi kong gano'n sa kanila. Siguro dahil sa awa. Pero ako, hindi ako nakakaramdam ng anumang takot o awa sa aking sarili. Ni hindi ako nag-alinlangan, ni hindi sumagi sa aking isip na ako ay pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa kahit wala po ako nagagalaw sa aking katawan, ang pakiramdam ko po, nandyan ang Diyos eh. Hawak-hawak niya ako eh. Kaya napakalakas po ng loob ko noon. Sabi ko, kaya ko ito, makakabangon ako, tatayo ako, gagaling ako, hindi ito sakit. Sinasabi man ng iba na mamamatay na ako, pero sa pakiramdam ko hindi, bubuhayin pa ako ng Diyos. Dahil sa yun ang aking panalangin eh. January 2 po, 2001, ay sa Balikbayan Day po, nagpunta po ang aking wife po at yumakap po sa tagapamahalang Pangkalahatan. Sinabi po yung kalagayan ko. Ang sabi sa kanya, huwag kang mag-alala, gagaling ang asawa mo, makakabalik sa tungkulin. Kaya hindi po ako nagkaroon kahit isang saglit ng pag-aalinlangan doon. Sabi ko, gagaling ako. Hindi ako mamamatay. Makakabalik ako sa aking tungkulin. Yun ang nagbigay ng lakas loob sa akin. Pinadala po ng tagapamahalang Pangkalahatan ang Kabenbital. At inalam po